na ito. Amen? Sino po mag-agree na matabang lupa po ang campus? Amen? And sa mga hindi po nakakaalam, ako din po ay produkto ng campus. Ako po ay na-win way back 2013 in Bulacan State University through Pastor Melissa. And sino po mag-agree na kagaya ko, kagaya rin po ni Coach MM, may mga kabataan na irarise si Lord to lead the youth, to lead the people sa paanan po ng Panginoon. Amen? So that's why let us keep on praying and supporting po ang ating mga leaders, especially po yung mga pumupunta po sa mga campuses. Di man po tayo makapunta personally, but if we want to support, pwede po tayo kasi bakit po yung ibibigay po natin, makakapag-win po yan ng kaluluwa. Amen po ba? So we can just approach Coach Micaela, yung kanina po, no, na if you want to support any financial needs or if you want to volunteer, pwede po, bukas po ang ating mga campus para po sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? Amen. So tuloy-tuloy po tayo. Today po we are still in our series for this month, no, na able to break through. No, and for the previous weeks, just a quick recap lang po. Of course, sa unang linggo pinag-usapan po natin yung in the seasons of breaking. Sino po mag-agree? Meron po talaga sa season ng buhay po natin na may pagbasag, may pagbali po mula sa Panginoon. Amen? Just to really test us, to really test our faith. No, and last week lang po, sinare po ni Coach Francis yung getting through, not getting over. Ibig sabihin po, may mga times po talaga pag dumating ang problema, hindi po talaga nawawala ang problema. Hindi po nawawala ang pagsubok. We just have to get through at tayo po isasamahan ng Panginoon para malampasan anuman po yung pagdadaanan po natin. Amen po ba? And today po, nasa third week na po tayo ng series at ang pag-uusapan po natin ay pinamagatan po nating position to breakthrough. No, mahalaga po na para maranasan po natin ang breakthrough, mahalaga na tayo po ay nakaposition po ng maayos, no, sa presensya po ng Panginoon. So why positioning is important? No, bakit mahalaga po na tayo po ay nakaposisyon? No, minsan nasa isip po natin, no, akala ko ba breakthrough will only come sa mga panahong broken ako? No, minsan po nasa isip natin, mararanasan lang po natin yung breakthrough kapag walang-wala na po tayo. No, so why do we need to position ourselves to experience and receive breakthrough? No, in the perspective of business po, sino po dito may mga negosyo? No, in the perspective of business, napakahalaga po ng positioning. Tama po ba? Kasi doon po nakasalalay yung magiging outcome at success ng business na meron ka. Kasi bakit po kahit anong ganda ng goal mo, no, kahit anong ganda ng business plan mo, but if you are not in the right position, in the right target market, sino po mag-agree hindi magiging successful yung negosyong gagawin mo? No, so same thing din po sa atin bilang mga mananampalataya. No, it is important that we are in the right position for us to experience and receive the breakthrough. Kasi tama po ba, hindi porket tayo po ay nasa loob ng simbahan, no, every Sunday pupunta po tayo sa loob ng church, pero sino po dito, kahit naglilingkod tayo sa Lord, we don't know that if we are in the right position. No, hindi po natin alam na kahit po tayo ay on fire, naglilingkod kay Lord, maaaring hindi po tayo nasa tamang posisyon para po ma-receive ang breakthrough mula po sa Panginoon. No, just like the story of Martha and Mary, or Mary and Martha, sino po nakakaalam ng story po ni Mary and Martha? Diba, I believe it's one of the famous and familiar story in the Bible. And as we all know po, no, nung time po nagta-travel si Jesus, kasama po ng mga disciples niya, ano pong nangyari? Binuksan po ni Mary at ni Martha yung kanilang pong tahanan. At pinatuloy po nila si Jesus kasama po ng mga disciples po niya. So ano pong ginawa ni Martha? Di ba po, as we all know, she was so busy. Sobrang busy po ni Martha preparing, serving Jesus and His disciples. Daw wala naman pong problema sa ginawa ni Martha kasi bakit kapag ang mga tao, lalo po mga Pilipino, very hospitable kapag may bisita, talagang very po maasikaso po tayo, no? Anong gusto niyo? Anong gusto niyo pagkain? 'Di ba? Ganun po ganun po ang response ng tao kapag may bisita. So ganun po yung ginawa ni Martha. Pero nakalimutan po niya yung point why Jesus came to their house. In which on the other hand, yun po ang ginawa ni Mary. Ano pong ginawa ni Mary? She positioned herself right at the feet of Jesus and listens to the wisdom of
Jesus Christ. Ginawa po ni Mary, pumosisyon po siya na maayos at nakinig po siya mula sa Panginoon. So makikita po natin in this story, no, itong in this two, a different side of story ni Mary and Martha, na maaari po minsan, kaya wala po tayong breakthrough na naranasan or wala pong breakthrough na nangyayari sa buhay po natin kasi baka masyadong or maaaring masyadong busy na po tayo sa mga bagay sa buhay po natin. It's either busy po tayo sa ministry, busy po tayo sa trabaho, taas po ang kamay mga nagtatrabaho. Amen po ba? Busy po tayo sa lahat ng bagay sa mundong ito. But again, wala naman pong problema dyan. No? Pero baka mamaya di po natin namamalayan, nagiging kagaya na po tayo ni Martha at nakalimutan na nating maglaan ng oras at makinig po sa Panginoon. Kagaya po ng ginawa ni Mary. So now po, before we position ourselves to breakthrough, para po maiposisyon po natin na maayos ang ating po mga sarili to receive our breakthrough, there's really need to prepare a way. Kailangan po natin maghanda ng daanan para po maranasan po natin ang Panginoon. Basahin po natin in the book of Isaiah, chapter 40, verses 3 to 5. Pwede po ba ma-invite ko ang bawat isa na tumayo bilang paggalang po sa salita ng Panginoon sa oras po na ito. So babasahin po natin itong passage po na ito, alternate po tayo. So I'll start to read po in the book of Isaiah chapter 40 verse 3, sabi po dyan, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Verse 2, kayo naman po in 3, 2, ready, begin. Verse 5, sabay-sabay naman po nating basahin. The glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord has spoken. Sige po, tayo po ipanandali ang yumuko. Ipikit ang ating mga mata, tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat sa araw po na ito na ibinigay mo po sa bawat isa po sa amin. Lord, thank you for the strength, for the breath that we have standing in your presence, in your grace. Lord, patuloy sa oras po na ito as we continue to receive and hear your word. Lord, buksan mo ang aming mga spiritual na isipan. Continue to open our hearts. Lord God, as we receive your word, patuloy na iposisyon mo kami, Panginoon, ng tama at naaayon sa plano mo upang ma-receive po namin ng maayos yung breakthrough, yung panalangin po ng bawat isa po sa amin. Holy Spirit, we continue to welcome you, we continue to allow you to move in this place at patuloy lamang, Panginoon, na ikaw lang siyang makita sa bawat isa po sa amin. Lord, itago mo lamang ako bilang iyong daluyan ng pagpapala at ng iyong presensya sa lugar po na ito. Maingat po namin, binabalik lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan po ng ating Panginoong Jesus, and everybody say aloud, Amen and Amen. Pwede na po tayong makupo and minsan pa, palakpakan po natin ang Panginoon sa lugar po na ito. So makikita po natin, in the first verse na binasa po natin, binanggit po doon, to prepare the way of the Lord. When we say the word prepare, it means po to clear obstacles. Pag sinabi pong prepare sa Tagalog, paghahanda, kailangan bago tayo maghanda, kailangan maayos, maalis po anumang mga obstacles. Ano pong klaseng obstacles? It can be sins, kasalanan, it can be pride, it can be ego, or pwede rin pong obstacle, sino po mag-agree ang katamaran? Tingnan mo yung katabi mo, hindi po yan tamad. It can be an obstacle. Ano po maaaring kawalan ng self-control, anything that hinders para po hindi natin malakaran yung pangako ni Lord can be an obstacle. And po, in ancient time, the way they prepare the way, sa panahon po ng ancient, especially po sa isang hari, ginagawa po nila kapag nagmamarcha po or naglalakad ang isang hari, inaayos po nila yung daan. Nire-ready po nila yung dadaanan po ng hari. Inaalis po nila lahat ng hindrances para maging maayos yung paglakad po nila. And same thing din po in the New Testament, in the first coming of Jesus, as we all know, sino po nag-prepare sa dinaanan po ng Panginoon? Si John the Baptist. John the Baptist prepared the way of the Lord sa kung paano pong paraan hinanda po ni John the Baptist. Sabi doon, he preached the repentance from the people or to the people para po ma-ready po yung pagdating at pagdaan po ni Jesus nung panahon po na yon.
So ano pong ibig sabihin po nito? No, same thing din po sa atin sa oras po na ito. Para po makaposisyon po tayo ng maayos, para maka-breakthrough at maka-abante po tayo ng maayos, we need to make a way. Sabi mo sa katabi mo, you need to make a way. No, there will be a process, there will be a preparation. We need to prepare a way for the Lord. So paano po? No, how do we position ourselves to breakthrough? Basahin po natin in Hosea chapter 10, verse 12. Sabi po dyan, magtanim tayo ng kabutihan para sa sarili nyo at wagas na pagmamahal ang aanihin ninyo. Bungkalin nyo ang mga matitigas nyong lupa kasi panahon na para magbalik loob kay Lord. Darating siya at magpapaulan ng kabutihan sa inyo. So tatlong bagay lang po ang gusto ko pong i-share sa bawat isa po sa atin for us to prepare the way of the Lord and for us to experience the breakthrough. Number 1 po is yung tinatawag po na conditioning. No? Sino po mag-agree? Napakalaga po ng conditioning para maranasan po natin yung breakthrough. No? So for us to be able to position ourselves to breakthrough, we need to first condition ourselves. Kasi para ka lang pong sasali sa isang tournament. Sino po dito taas ang kamay, isang atleta? Wala po? Naku, wala na pong nag-sports. Sino po dito, nung malaman, ayun, meron po sa likod. Na sino po nalaman nyo na after nyo manalo ng gold, after manalo ng gold ni Carlos Hilo, gusto niya pong mag-gymnastics. Amen po ba? So diba, yung mga athlete po or sino mang tao na mahilig po sumali sa contest, diba, if you want to win the gold and get the prizes, kailangan mong dumaan ng trainings. Tama ba? Kailangan kondisyon ka. Kasi baka isang talon mo lang, pagbagsak mo, bali agad yung buto mo. Tama po ba? You need to go through the preparation. Hindi ka lang po basta susugod at darating po kapag laban na. Ay, tournament na. Walang training. Hindi po pwede yun. Kasi bakit po? Expect mo matatalo ka. No, expect mo hindi ka mananalo kasi bakit? Hindi kondisyon yung mind mo, hindi kondisyon yung katawan mo. So same thing din po with positioning ourselves. No, hindi pwedeng gusto mo magtagumpay, no, gusto mo mag-breakthrough and yet you are not conditioned mentally, physically, and spiritually. No, you really need to prepare. Tama po ba? Kailangan handa ka. And just to give you a background po, no, sa verse po na binasa natin in Hosea chapter 10, verse 12, no, si Hosea po was one of the prophet no, na nabuhay po sa panahon ni Isaiah. No, and makikita po natin sa binasa po natin passage kanina, he has given 2 instruction. No, first, sabi po doon, 'di ba, in the first line or the first phrase, sabi po ni Hosea, bungkalin nyo ang matitigas na lupa. No, in amplified version, no, nabanggit po doon that break up, sabi po doon, break up your uncultivated ground, for it is time to seek and search diligently for the Lord. And sa verse po na ito, on that passage, ang ina-address po ni Hosea ay yung mga Israelites. No, bakit po gumamit si Hosea nitong verse, itong passage po, para po i-address yung mga Israelites? Kasi po that time, the Israelites was a nation of backsliders. Ibig sabihin po, yung bansang pinili po ng Panginoon, itong mga Israelita, yung bansang mahal na mahal ni Lord ay tumalikod po sa Kanya. And sabi po doon, kaya po pinili po ni Hosea itong words na ito, itong verse na ito, kasi po mas madaling maintindihan po ng mga tao, ng mga Israelites, especially po ng mga farmers or ng mga shepherds. Kasi po ng mga panahon po na yon, yung mga Israelites are farmers and shepherds. Kaya po ito yung ginamit po ni Hosea. So nirebuke na po itong mga ito because of their idolatry at binantaan po nila yung judgments ay ibibigay po sa kanila po ng Panginoon. Sabi po in the New King James Version, ang ginamit po doon is break up your fallow ground. No? And the Amplified is the uncultivated ground. Pero para mas maintindihan po natin, gagamitin po natin in Amplified Version yung uncultivated ground na nabanggit po kanina. So ano po bang ibig sabihin po nito? No, pag sinabi po kasing uncultivated ground, ito po yung lupa na tumigas na. Ito yung mga lupang hinukay na, ready na para taniman, kaso madalas po napapabayaan.
No, or madalas hindi pa po ready kasi nga matigas pa po yung lupa. So makikita po natin yung ganitong mga klaseng lupa kapag summer. No, sa mga diyan sa mga kamalig, tama po ba yung mga bitak-bitak na lupa na matitigas? Those are uncultivated ground. So ang tendency po kapag dumating na po sa point yung lupa naging ganon, hindi na po siya napapakinabangan. No, hindi na po siya pwedeng taniman kasi kapag taniman mo, hindi mabubuhay yung halaman. So ang tendency po sa ganung klase ng lupa, walang paglago na nangyayari. Hindi po nagiging fruitful. Ang nangyayari po sa ganung klase ng lupa, soon becomes overgrown. Tinutubuan ng mga tinik, ng mga damo, mas lalo po siyang nagiging matigas. So ang kailangan pong gawin sa ganito pong klaseng lupa para lumambot is kailangan po siyang basagin. Kailangan po siyang hukayin ulit. No? Kaya in farming, no, kailangan bago sa lagyan ng tubig, bago sa diligan, kailangan po siyang bungkalin, kailangan po siyang basagin. No, the ground needs to be broken up and made soft again before it is ready to receive seed. Kailangan bago makatanggap siya ng seed, kailangan po siyang hukayin muna. Kasi hindi mo po pwedeng mataniman ng lupa kapag matigas po ito. Tama po ba? Kailangan munang mabasag at lumambot. Same thing din po sa bawat isa po sa atin. No, maaaring ilan po sa atin sa lugar po na ito, hindi po natin namalayan na hanggang ngayon, yung ating pong mga puso, even our spiritual lives, became uncultivated for a long time. Naging matigas na. No, we've allowed the ground of our hearts to harden in the difficult seasons of our lives. Dahil sa mga pagsubok na dumating, pagsubok po naranasan po natin, hindi po natin namalayan, tumigas na po ang ating mga puso. In what way? Number 1, maaaring through sin and pride. No, sabi po sa Daniel chapter 5 verse 20, pwede po kayo naman po magbasa in 3 to ready begin. Amen po ba? Makalakas po, makatigas ng puso. Kapag napagod na po tayo, or dahil po sa kasalanan, or pride na naranasan po natin sa buhay natin. Amen. Ano pa po? Through unbelief. No, sabi po sa Hebrews chapter 3 verse 12, ingat kayo mga kapatid, para wala sa inyong magkaroon ng pusong masama at hindi naniniwala, kasi yan ang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Tama po ba? Lakas makatigas ng puso kapag napagod na po tayo maniwala at manampalataya sa Panginoon. Ano pa po? Sabi doon, number 3, through self-will and rebellion. Sabi po sa Hebrews chapter 3 verse 15, ito ang sinabi ng scripture. Ngayon, pag narinig nyo ang boses ng Diyos, huwag na kayong magmatigas gaya ng mga ancestors nyo nung nagrebelde sila sa Diyos. No, pumapasok po ang condemnation, ang pride and rebellion kapag po humintunat po tayong makinig sa Panginoon. Now, when we stop listening to the voice of God, when we stop reading the Word of God, ang lakas po makatigas ng puso. Ang lakas po magrebelde sa Panginoon. And last, no, in what way? Sabi doon, through disobedience to God's Word, kapag po tayo ay huminto ng sumunod sa Panginoon. And you know, church, ilan lang po ito sa mga bagay na maaaring naranasan po natin until now, na, you know, maging mga bagay, mga hindrances, obstacles, kung bakit tumitigas yung puso natin at hindi po natin naranasan yung breakthrough mula po sa Panginoon. So, paano po natin babasagin? How are we going to break it? No, paano po mababasag ang pusong tumigas na? Of course, unang bagay na kailangan po natin gawin is to inspect our hearts. Sabi mo sa katabi mo, inspect your heart. You know, we need to carefully examine the state of our minds and hearts. Kailan po yung last time na in-inspect po natin? Hindi po in-inspect na tumitibok kasi tumitibok pa po yan literally. Kasi pag hindi po na po yan tumibok, kabahan na po kayo. Amen po ba? Kapag literal, minto na po yan sa pagtibok, wala na po. Kasama nyo na po si Lord. Amen? But you have to inspect it in a way to feel that if it's still beating, you know, para po sa Panginoon, tumitibok pa po ba yan? Para po sa Panginoon? Kasi maaari
No, because of the things na naranasan po natin, dahil sobrang loaded ka na, sobrang daming po nating iniisip, ginagawa, minsan di natin po na namamalayan, di na po pala tumitibok yung puso po natin sa Panginoon. No, tumigil na pong tumibok para po sa kaluluwa. And nakakatuwa po yung ginagawa ng campus natin. Kasi bakit? Kung wala pong passion, wala pong pagtibok sa Panginoon, wala pong pupunta sa mga campuses to share the Word of God. Amen po ba? So those people are still, their hearts are beating for the Lord. No, hindi po nabago tumubok para po at magmahal sa mga kaluluwa. No? So ito po yung mahalaga na maintindihan po natin, no, na may examine po natin, may inspect po natin yung ating mga puso. In what way po? Paano po natin may inspect yung ating mga puso? We must repent from every wrong mindset and habit na meron po tayo. Now, sino po mag-agree? Mahalaga po na magkaroon po ng repentance para mabasag ano bang matibagas na puso sa Panginoon. No, because that is how to break the hardened heart. Para po makaposisyon po tayo ng maayos, ng tama, we need to ask repentance from the Lord. Because why? Repentance prepares the way for God's breakthrough. No, magsisimula lang po at mararanasan po natin totoong breakthrough kapag nagkaroon po tayo ng repentance at naayos po yung puso natin mula po sa Panginoon. Amen po ba? So that's number 1. Ano po yung unang way for us to experience and position ourselves to breakthrough? Conditioning. Pangalawa po is of course, bago po bungkalin ang matitigas sa po na lupa, pangalawa is we need to ask the Lord. Yung tinatawag po na asking. Sabi po sa Zechariah chapter 10, verse 1, pwede po ba makibasa po in 3, 2, ready, begin. Amen. So ibig sabihin po, after po tayo i-condition ni Lord, i-ready po yung ating mga puso, mahalaga na tayo po that we ask the Lord for the breakthrough. And sino po naniniwala at nag-agree that God is a sovereign God? No, kaya pong magpaulan ng Panginoon kung kailan niya po gusto. No, in short, kaya po tayong pagtagumpayin ni Lord anytime and anywhere you want. No, kaya kang in-avail up ni Lord. But sabi doon, bago ka pagtagumpayan po ni Lord, sabi po kanina in that verse, ask the Lord for rain in the time of the latter rain. Ibig sabihin po nito, before you receive the breakthrough, kailangan may part ka pong kailangan gawin. You must ask first. Kasi maaaring sa'yo, ready ka na, tama po ba? Lord, kaya ko na. No, magagawa ko yan. Confident ako. Condition na ako to receive the breakthrough. Pero hindi po pala yun yung laban na gustong ipagawa po sa iyo ng Panginoon. Kasi ito po yung nangyari kay David. Sino po dito nakakilala kay David? Of course, all of us. No, lahat po tayo, kilala po natin si David. Ito po yung naramdaman po ni David nung panahon na parang feeling po niya na pag-iiwanan na siya. Now, as we know the story, at his very young age, laki po ng pangarap ni David. Pero kahit sa laki po ng pangarap niya, wala pong pumapansin sa kanya. No, wala po siyang connections. No, wala po siyang access to fulfill those dreams. Di ba kahit po yung sarili po niyang tatay, ano pong ginawa ng tatay niya, hindi po naniwala sa kanya. Wala pong tiwala yung mga tao sa paligid niya, yung pangarap na meron po siya, wala po nagtitiwala. Pero kagandahan po kay David, hindi po siya huminto. No, hindi po siya nag-stop to visualize yung vision po na nilagay po sa kanya po ng Panginoon. Kahit bata po siya, pinanghawakan niya yung mga pangarap po niya. And sa panahon po na mag-isa po si David, na nag-aalaga po ng lupa, or ng tupa, alam po niya kasama po niya si Lord. Amen po ba? That time, na wala pong pumapansin, wala pong may paki sa pangarap niya, he was just keep on continuing and believing yung pangarap na inilagay po sa kanya ng Panginoon. And hindi po niya namamalayan, nung time na mag-isa lang siya, nung time na walang naniniwala sa kanya, God knows everything. Yung pinagdadaanan po ni David. And God was carrying him throughout that journey. Yung time po na yun pala ay kinukondensyon na po siya ni Lord. Na kahit walang naniniwala sa kanya, that time si Lord, kinukondensyon na po siya. And we know that happened.
No, to make the long story short, tama po ba, one day, dumating yung time po ni David. He went out to the field, di ba? Lumabas po siya, without any armor, without any shield and sword. Ano po yung dala-dala niya? Isa lang pong tirador at isang bato. At alam po natin ang nangyari. Tama pa, ang isang batang pastol ay tinalo si Goliath. At overnight lang, David became a national hero. Mula po sa unknown shepherd boy to being an admired, respected leader. Question po, does it take time? Inabot po ba ng taon yung victory ni David? Bago po mangyari yung pangarap po niya, inabot po ba ng buwan? Dekada? No! Ginawa po ni Lord, God just did it in just a fraction of time. Just a few minutes of his destiny. Ano lang po ginawa ni David? He conditioned himself and asked the Lord for the perfect time. Church, this is a great reminder for us that it doesn't matter where you came from. Hindi po nagmamatter kung saan ka po nanggaling, kung saan failures, kung saan breakdown ka po nanggaling, maaring for the past days, weeks, months, or years, puro bad breaks na lang ang natatanggap mo. Sino po dito? Puro bad news na lang? Puro bad breaks na lang natanggap mo? Puro na lang disappointments? Na maaring pakiramdam po natin, wala na pong mangyayari sa pangarap natin, wala na pong mangyayaring maganda. Tama po, mukhang malabo na pong mangyari yung mga pangarap po natin, but always remember that God is preparing for your breakthrough. Amen po ba? Maaring yung mga pinagdadaanan po natin is just a way of God to carry us going through our breakthroughs. No, hindi po, wag po tayong malungkot kapag dumadaan po tayo ng pagsubok. Wag po tayong malungkot kapag dumadaanan po tayo ng mga problema, disappointments. Kasi I do believe just like David, darating po yung time po natin, just a perfect time. Tayo po ay magpapalain po at sasamahan po ng Panginoon. Amen? Parang arrow and bow lang po yan. Sino po dito nakapaglaro na po ng archery? No? Or nakahawak na po ng archer or ng arrow and bow. Di ba po, the more kapag pinupul po natin sa likod, the more po na mas malayo po yung pwedeng marating ng arrow. No? Kapag po malamya yung paghatak, ano pong mangyayari? Pag tinira po natin, saan lang po babagsak yung arrow? Sa harap lang po natin. No, kapag wala pong tension, wala pong pressure, sino po mag-aari kapag tinira po natin, walang mararating yung arrow po natin. So same thing po na maaaring naranasan po natin ngayon. No, God is just pulling you back. Hindi po para iparanas po yung pressure, hindi po para mahirapan po tayo sa mga tension ng buhay po natin, because God is going and about to shoot you further than you can imagine. No, inihahanda ka lang po pala ni Lord for much bigger than you realize. No, kagaya po ni David, na ginawa po ng Panginoon, feeling mo ngayon, na pag-iiwanan ka na, puro na lang discouragement, disappointments, pero di mo po alam na hinahanda ka lang ni Lord for your bigger breakthrough sa inyo pong buhay. Amen. If you believe on that, sige po palakpakan po natin ang Panginoon sa lugar po na ito. You know, church, I just want to encourage everyone and tell you that God is just preparing you. No, God is just positioning you to the right place. So when the perfect time comes, the Lord will put you in the right place where He is calling you. Pwede naman po tawagin ni Lord si David kapag nasa tamang edad na po siya to fight Goliath. Pero bakit at the very young age, tinawag po siya ni Lord? Kasi maaaring that time, it is the perfect time para po kay David. So same thing din po sa atin. Maaaring ngayon, pine-prepare lang po tayo ng Panginoon for the right and perfect time. Papunta po doon sa lugar kung saan mararanasan po natin yung matagal na panalangin at tagumpay na hinihingi po natin sa Panginoon. Amen po ba? The right and perfect place where God will open doors for you, where God will open the opportunities, a place for your breakthrough, and a place for your answered prayers. Amen po ba? And all you have to do today is to ask the Lord, Lord, when is the perfect time?
Lord, kailan yung tamang panahon? Kaya pag, Lord, alam ko na yung tamang panahon, that's a time that I'll just follow and obey you. No, just ask persistently to the Lord. Because why? Persistent prayer draws the visitation and breakthrough of Jesus in your life. Kapag po tayo patuloy na umaasa at sumasandal sa Panginoon, I do believe na ibibigay po sa atin ng Panginoon sa tamang panahon yung breakthrough na ating pong pinapanalangin. Amen? And number 3 and the last, tapos na po ako. No, mabilis lang po ito. No, ano po yung number 1? Conditioning. Number 2 po is asking. No, and number 3 and the last is of course, after po tayo ni-condition ng Panginoon, after po natin natanungin sa Panginoon yung perfect time, of course, magkakaroon ng receiving. Sabi po sa Hosea chapter 10 verse 12, sabi po dyan, pwede po basahin po natin sabay-sabay. In 3, 2, ready, begin. Break up your uncultivated ground, for it is time to seek and search diligently for the Lord, and to long for His blessing until He comes to rain righteousness in His gift of salvation on you. Sino po mag-agree? The Lord is coming with a gift. Pero, sabi doon, a gift cannot be earned. It can only be received. Sino po naniniwala sa araw po na ito, may kanya-kanya po tayong regalong ibibigay ng Panginoon sa bawat isa po sa atin sa lugar po na ito. And pag sinabi pong regalo, no, hindi mo na kailangan paghirapan. Amen po ba? Kasi ang regalo, kusang ibibigay po sa'yo. Regalo po nga tama po ba? Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin. You know, maaari po matagal na panahon, have been conditioning ourselves and asking God, kailan ba yung right breakthrough para sa akin? Lord, ang tagal ko namang tanggapin yung breakthrough. Parang, Lord, nakailang position na ako, nakailang prayer na ako, nakailang, luhod na ako sa iyo, Lord. But Lord, wala pa rin yung breakthrough. Maaari, nakaredy na po pala yung breakthrough ng Panginoon sa atin. Hindi lang po natin tinatanggap. Where our hands are not just open to receive the breakthrough from the Lord. Kasi bakit po? Aanhin po natin o maaring nasa perfect time na po yung breakthrough ng Panginoon, pero kung hindi rin po bukas ang ating mga kamay, ang ating mga puso, kung hindi rin po tayo willing to receive it, sayang lang po, hindi rin po natin matatanggap mula sa Panginoon. But today, I believe that we are all ready to receive the breakthrough from the Lord. Sino po dito ready na to receive the breakthrough? Sabi po sa Matthew chapter 9 verse 17, sabi po dyan, nor do they put new wine into old wineskins, or else the wineskins break. The wine is spilled up, and the wines are ruined. But they put new wine into new wineskins, and both are preserved. The church, to sum it up today, how should we position and receive the breakthrough from the Lord? Isa lang po, be open. Amen po ba? Be open. Sabi po sa Psalms 81 verse 10, open your mouth wide and I will fill it. God's fresh moves may come in the form of wind, fire, rain, but I tell you, ang tao lang pong makakatanggap ng breakthrough ay yung taong willing at bukas ang puso sa Panginoon. We need to remain hungry and open to receive all of God's fresh moves and visitation. Church, sa umaga po na ito, sa araw po na ito, you want to receive and position yourself to break through, just be open. Just open your mouth, just open your hearts and mind to the Lord, and let's all receive the breakthrough mula po sa Panginoon. If we are ready na po and excited to receive the breakthrough from the Lord, just want to invite everyone to stand up. Tatayo po tayo sa oras po na ito in the very presence of God, and I believe that the Holy Spirit is leading us today into fresh encounters, into so much more. Amen po ba? So today po we'll not just condition and ask the Lord for the rain, but today we're going to receive and position ourselves to breakthrough.
So I just want to invite everyone po to close our eyes. Patuloy po natin yung ating mga ulo sa umaga po na ito, and let's continue to be in the presence of God in this place. Lord, we just continue to come into your very presence today. Lord, naniniwala kami, O God, patuloy na nauna ka na po sa lugar po na ito. Lord, just how you prepared and ready the way for David. Lord, naniniwala kami na inahanda mo na rin po ang lugar po na ito for us to receive the breakthrough that comes from you, O God. And Lord, sa oras po na ito, O God, anumang mga hindrances, anumang obstacles, ang maaaring pumipigil para hindi po namin maranasan, malakaran yung daanan mo, O God, sa lugar po na ito right now, we continue to rebuke it. We continue to destroy it, O God, anumang kasalanan, anumang pride, anumang ego, Lord, anumang katamaran, in the name of Jesus, para hindi namin matanggap, Panginoon, yung breakthrough sa lugar na ito right now. Lord, we rebuke it and we surrender everything to you. Church, if that is your prayer right now, come on, I'm just giving you time to surrender everything to the Lord. Whatever hindrances na maaaring meron ngayon, any barriers na maaaring meron sa buhay mo ngayon na hindi mo mabigay sa Panginoon, come on, it's the perfect time to give it and surrender to the Lord. Hallelujah. And while we are surrendering everything to the Lord right now, let's just continue to worship Him in this place. Patuloy po nating sambahin habang ibinibigay natin sa Panginoon ang lahat. Sa oras po na ito, maging panalangin natin ang pagsamba sa lugar po na ito. Karapat-dapat, yes, God. Pagkukunan ng habag at wagas mong pagsinta. Hallelujah. Habang walang kakayanan, masuklian ka na. Yes, Lord. Come on, church. God is moving in this place. God is opening your hearts right now. God is looking into your hearts right now. Hallelujah. Ibig mo ako nang di kayang tumbasa. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na bahira. Come on, church, let's continue to open our mouth to the Lord right now. As we sing this song, the grace of God is here in this place. The grace of God is overflowing in our lives. Lord, patuloy mo kami patawarin. Ano man yung mga naging dahilan kung bakit tumigas ng aming mga puso sa harapan mo, Lord, forgive us. If we let the pride, if we let the sin, if we let the laziness and ego, para maging matigas ang aming mga puso. But Lord, today we are praying to you and reaching out to you, God, to break every hardened heart in this place. Lord, we are praying to you right now. Basagin mo anumang pusong tumigas na nalagan sa lugar po na ito. Lord, bungkalin mo ang mga puso, Lord, na kinalya na mga pagsubok and all of the difficult season in our lives, Panginoon. Lord, patuloy na siya sa atin mo ang aming mga puso. In that way, Panginoon, after ng pagbasag, Lord, patuloy na lumambot na ang aming mga puso at muling taniman ng iyong salita sa aming mga buhay. Come on, church. Break it. Breaking into the presence of God. This is the perfect time to surrender everything to the Lord right now. Come on, huwag mo hayaan na hindi mabasag anumang matigas sa puso sa lugar na ito. But let the Lord break every sin, any hardened heart in this place. Sarabahan, thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit.
Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. And Lord, naniniwala kami as you broke all the hardened heart, Panginoon. As you conditioned ourselves, oh God. And Lord, right now, as we asked you today for the perfect time, Lord, hayaan mo, ano man ang panalangin namin, kagaya ni David, Lord, hindi pa man namin nare-receive yung mga panalangin, all the answered prayers right now. But Lord, naniniwala kami just like David, you're carrying out us, oh God, in this journey. Lord, naniniwala kami ay binubuhat mo, niyayakap mo, so that in the perfect time, and this is the perfect time, Lord God, we will going to receive and position ourselves into breakthrough, Lord. Naniniwala kami. Come on, church, let's open our mouth. Let's open our hearts. Let's be open and receive the breakthrough that comes from the Lord right now. Lord, bukas na po ang aming mga puso, ang aming mga kamay. Lord, we are already positioned into the perfect place. Naniniwala kami, Panginoon, sa oras na ito, ang regalo na nagmumula sa iyo ay tinatanggap na po namin, O God. The breakthrough that comes from you, O God, we receive it by faith in Jesus' name. Come on, church, receive it, receive it, receive it, O God. Thank you, Lord. Come on, you open your hearts to the Lord right now. Thank you, Jesus. Kahit minsan binabahira na kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo. Yes, God, come on, church. Patuloy po nating pasalamatan ng Panginoon sa lugar po nito. Lord, thank you for we receive the breakthrough
Sa anumang panalangin namin, Lord God. Lord, we receive breakthrough in our businesses, oh God. Lord, we receive breakthrough in our workplace, oh God. We receive breakthrough in our families, Panginoon. Lord, maraming salamat, oh God. Kasi lalabas po kami sa lugar na ito. Dala-dala, tanggap, Panginoon, yung breakthrough na nagmumula sa iyo. Even yung regalo na nagmumula po sa iyo, Lord. Maraming salamat. Lord, sa iyong grasya at yung pag-ibig sa aming pong mga buhay. Patuloy po nating itaas ang ating mga kamay sa lugar po na ito as we receive the prayer of blessings. The Lord bless you. I receive. May His face shine upon you. I receive. May the Lord give you the breakthrough. I receive. May the Lord give you love, I receive. joy, I receive. peace and hope. I receive. May the Lord expand your territories. I receive. May the Lord bless the works of your hands. I receive. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And everybody say loud, Amen and Amen. Pinakadabas po na palakpak sa Panginoon sa lugar po na ito. Tapos na po ang ating gawain. And sa lahat po ng katatayan, magkakaroon lang po kayo ng short huddle, short meeting po. We can approach Coach Froilan Tan. Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito, nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church May Kawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. And ngayon pong oras na ito, kung nais nyo pa pong suportahan ang gawain ng Panginoon, you can easily finance and support and give sa ating pong platform sa gawain ng Panginoon. Pwede po tayong manood ng ating pong mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po. Philippine time po yan. Maraming salamat po ulit sa inyong time. At sa susunod po na ating pong mga preachings, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po and shine for Jesus.